Ako si Dr. Fernando Manochi. Bawat linggo ang aking inbox ay binabaha ng parehong mga tanong. Mga tanong na puno ng pag-asa at madalas ay may kaunting pagkadesperado. Mga mensahe na nagsasabi, Doktor, mangyaring sabihin niyo sa akin kung anong bitamina ang nagdi-dissolve ng mga namuong dugo sa aking mga binti. O Doktor, mayroon bang tableta na naglilinis ng aking mga ugat na parang pang-alis ng bara sa tubo? At lubos kong naiintindihan kung saan nanggagaling ang tanong na iyon. Nanggagaling ito sa sakit, sa bigat, sa alalahaning iyon, na nararamdaman mo kapag sa pagtatapos ng araw ay parang hindi na sumusunod sa iyo ang iyong mga binti. Nanggagaling ito sa takot na baka lumipat ang namuong dugo sa mapanganib na lugar o sa takot na mawala ang kalayaang lubos mong pinahahalagahan. Maniwala kayo sa akin, gustong-gusto kong sabihin sa inyo na oo, may magic pill. Isang bitamina lamang na gumaganap bilang mahiwagang pantunaw para sa lahat ng nabuo na. Ngunit bilang doktor, ang aking tungkulin ay hindi magbenta ng huwad na pag-asa, kundi ibigay sa inyo ang katotohanan. At ang katotohanan, sa kasong ito, ay higit na makapangyarihan. Ang lihim ay hindi ang pagtunaw sa nasa loob na. Ang tunay na susi, ang natuklasan ng agham, ay ang pag-iwas. Ito ay tungkol sa paggamit ng isang tiyak na bitamina na hindi gumagana bilang tagalinis, kundi bilang matalinong tagapagbantay. Isang bitamina na karamihan ay hindi pinapansin, ngunit mahalaga upang ang problema ay hindi man lang magsimula. Ngayon, hindi lamang ibubunyag ko sa iyo kung ano ang bitaminang iyon na nakatago, kundi ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano ito gumagana, na parang direktor ng orkestra sa iyong katawan upang mapanatiling malambot at malinaw ang iyong mga ugat. Aalisin natin ang mito ng mabilisang solusyon at sama-samang bubuo ng tunay na sirkulasyon na bakal batay sa agham na ibabalik sa iyo ang kontrol sa iyong kalusugan. Manatili ka sa akin dahil ang matututuhan mo ngayon ay maaaring magbago magpakailanman kung paano mo inaalagaan ang iyong mga binti. Ang anatomya ng isang babala, ang mga sintomas ng malalim. Bago maghanap ng mga solusyon, kailangan nating matutong makinig sa ating katawan. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi tahimik. Ito ay isang magnanakaw na nag-iiwan ng mga bakas. Ito ang mga sintomas na marami sa inyo ang nararamdaman araw-araw, ngunit madalas ay iniuugnay sa edad o sa pagod. Ngunit hindi ito normal. Ito ay mga babala at ang pag-unawa sa mga ito ay ang unang hakbang upang makilos. Isipin muna natin ang bigat sa mga binti. At hindi ko sinasabi ang normal na pagod pagkatapos mag-ehersisyo. Sinabi ko ang malalim na sensasyon na parang lumalakad ka na may mga timbang na tingga sa iyong mga bukong-bukong. Ito ang nagpapaduda sa iyo bago umakyat sa hagdan o nagiging odyssey ang simpleng pag-ikot sa supermarket. Ito ay nangyayari dahil ang dugo ay hindi maayos na bumabalik sa puso. Ang mga balbula ng iyong mga ugat, na dapat ay mga pintuan na isang direksyon lamang, ay nanghihina. Ang dugo ay natitigil, nag-iipon. At ang grabidad ang gumagawa ng iba pa, na lumilikha ng nakakapagod na presyon. Susunod ay ang mga pulikat at spasm, lalo na sa gabi. Sino ang hindi nagising sa matinding at nakaparalisang sakit sa guya sa gitna ng gabi? Ang pulikat na iyon ay isang sigaw ng tulong mula sa iyong mga kalamnan. Kapag ang dugo ay hindi maayos na dumadaloy, ang mga kalamnan ay hindi nakakakuha ng oxygen na kailangan nila. Kasabay nito, ang mga dumi, tulad ng lactic acid, ay nag-iipon. Ito ay parang makina na sinusubukang gumana ng walang langis at may bara ang tambutso. Ang mga nerbiyos ay nanggagalaiti at ang kalamnan ay sumasakit ng walang kontrol. Isa pang klasiko, ang sensasyon ng lamig sa mga paa at kamay. Ang iyong mga dulo ay ang huling hintuan ng iyong sistema ng sirkulasyon. Kung mahina ang daloy, ang mainit na dugo mula sa puso ay hindi sapat na lakas na dumarating. Maaari kang nasa mainit na silid, na may makapal na medyas, at gayon paman ay parang dalawang blok ng yelo ang iyong mga paa. Ito ay malinaw na senyales na ang microcirculation, ang network ng pinakamaliit na mga ugat, ay nagdurusa at kasama ng lamig ay madalas na may pamamanhid at kirot. Ang sensasyon na parang mga karayom at aspyle na parang nakatulog ang iyong paa. Nangyayari ito dahil ang kakulangan ng dugo ay nakakaapekto rin sa mga nerbiyos na nangangailangan ng patuloy na daloy upang maipadala ng tama ang mga senyales. Kapag ito ay naputol, ang mga nerbiyos ay nagpapadala ng mga maling senyales sa utak at nararamdaman mo ito bilang kirot.
Ang pamamaga o edema sa mga paa at bukong-bukong ay marahil ang pinakakitang senyales. Sa pagtatapos ng araw, nakikita mo na ang medyas ay nag-iwan ng malalim na bakas o ang sapatos ay masikip. Ang pamamagang iyon ay naipon na likido. Sa pagtitigil ng dugo, tumataas ang presyon sa loob ng mga ugat at bahagi ng likido ay tumatagas sa mga tissue. Ang iyong sistema ng lymph ay hindi nakakasabay upang maubos lahat at doon mo nakukuha ang pamamaga. Sa wakas, kailangang pansinin ang mga pagbabago sa balat. Ang balat ay salamin ng iyong sirkulasyon. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring maging sanhi na ang balat ng mga binti ay magmukhang maputla o asul dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa paglipas ng panahon, ang balat ay nagiging tuyo, makintab, manipis, at maaari mo pang mawala ang balahibo. Sa mas malubhang kaso ay lumilitaw ang mga madilim na batik malapit sa mga bukong-bukong. Ito ay tinatawag na dermatitis sa stasis. At ang mas masahol pa, ang mga sugat ay tumatagal ng walang hanggan upang gumaling at maaaring maging venous ulcers. Bawat isa sa mga sintomas na ito ng mag-isa ay isang pulang bandila. Lahat ng sama-sama ay nagpinta ng malinaw na larawan. Ang iyong sistema ng sirkulasyon ay humihingi ng tulong ng malakas at ito ay isang tawag na hindi natin maaaring balewalain. Ang ugat ng problema. Kapag ang iyong mga arterya ay nagiging bato. Ngayon na alam natin ang mga senyales, susisid tayo ng mas malalim upang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Bakit nagiging matigas at bara ang ating mga arterya? Ang sagot ay nasa isang tahimik ngunit mapanirang proseso. Ang arterial calcification. Isipin ang iyong mga arterya bilang mga flexible at elastic na tubo. Sa kabataan ay makinis ang loob at lumalawak sa bawat tibok ng puso. Ang kanilang panloob na layer, ang endothelium, ay parang natural na teflon na nagpapahintulot na dumaloy ang lahat ng hindi dumidikit. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga bagay tulad ng masamang dieta, pamamaga, mataas na presyon o paninigarilyo ay nakakasira sa teflon na iyon. Nagsisimulang mabuo ang maliliit na mikroskopikong sugat sa mga pader ng mga arterya. Sinusubukan ng katawan na ayusin ang pinsala, ngunit minsan ay mali ang pag-aayos. Ang masamang cholesterol LDL, lalo na kapag na-oxidize, ay pumapasok sa mga sugat na iyon. Ang immune system ay nagpapadala ng mga selula upang kainin ang cholesterol na iyon, ngunit nag-o-overload sila at nagiging foam cells. Ang mga selulang ito ay nag-iipon at bumubuo ng tinatawag nating atherosclerotic plaque, isang malagkit na masa ng taba, kolesterol at dumi. Sa simula ay malambot ang plaque na ito, ngunit dito pumapasok ang tunay na kontrabida ng kwento, ang calcium. Ang calcium ay mahalaga, kailangan natin ito para sa mga buto, kalamnan at nerbiyos. Ngunit ang calcium ay nangangailangan ng direktor ng orkestra, isang GPS na nagsasabi kung saan ito pupunta. Kapag nabigo ang GPS na iyon, ang calcium ay nagsisimulang maipon kung saan hindi dapat. At isa sa mga lugar na iyon ay eksaktong ang mga malambot na plaque sa ating mga arterya. Ang prosesong ito ay ang arterial calcification. Ang calcium ay pumapasok sa plaque at sa paglipas ng panahon ay pinatitigas ito na ginagawang matigas at brittle na parang semento, ang malambot na masa. Ang iyong mga arterya, na dati ay malambot, ay nagsisimulang maging matigas na tubo at ito ay nagdudulot ng dalawang higanteng problema. Nawawala ang kakayahang umunat. Ang matigas na arterya ay hindi lumalawak. Kaya ang puso ay kailangang magbomba ng mas malakas upang itulak ang dugo. Ito ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Ito ay parang sinusubukang ipasa ang tubig sa tubo ng tingga sa halip na goma na hose. Nagiging makitid. Ang calcified plaque ay lumalaki patungo sa loob na binabawasan ang espasyo kung saan dumadaan ang dugo. Kaya mas kaunting dugo ang dumarating sa mga kalamnan na nagdudulot ng sakit, pulikat at lamig. Ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang matigas na plaque na ito ay maaaring masira. Kapag nangyari ito, ang katawan ay pumapasok sa emergency mode at bumubuo ng namuong dugo upang takpan ang sugat. Ngunit ang namuong dugo sa plaque na nagpapakipot na ng arterya ay maaaring ganap na harangan ito. Kung ito ay nangyari sa puso ay atake sa puso. Kung sa arterya patungo sa utak ay stroke. Kaya, ang pag-iisip na tunawin ang namuong dugo ay huli na ang reaksyon kapag ang sakuna ay nangyari na. Ang matalinong estratehiya ay ang maiwasan na maging bato ang mga arterya. Ito ay tiyakin na ang calcium ay pupunta sa mga buto at mananatiling malayo sa mga arterya.
At para dito ay kailangan natin ng pangkat ng mga sustansya na nagtutulungan ng perpekto. Ang pangkat ng suporta, mga sustansya na naghahanda ng lupa. Bago ipakilala ang ating bitamina na bituin, mahalagang maunawaan na sa ating katawan ay walang nagtatrabaho ng mag-isa. Ang ating bayani ay nangangailangan ng pangkat ng suporta upang maging tunay na epektibo. Sila ang naghahanda ng lupa at pinapanatili ang buong sistema sa ayos. Ang arkitekto ng kakayahang umunat, ang bitamina C. Ang una sa pangkat ay isang matandang kilala, ang bitamina C. Iniuugnay natin ito sa sipon, ngunit ang papel nito sa mga ugat ay higit na mahalaga. Ang bitamina C ang namamahala sa paggawa ng collagen. Ang collagen ay ang semento ng ating katawan, ang nagbibigay ng lakas sa mga daluyan ng dugo. Ang malakas at elastic na pader ng ugat, na mayaman sa collagen, ay mas matatag sa presyon at lumalaban sa pinsala. Kung kulang ang bitamina C ay parang pagbuo ng pader na may masamang ladrilyo at kaunting semento, madaling mag-crack. Bukod dito, ang bitamina C ay isang makapangyarihang antioxidant. Pinoprotektahan nito ang layer ng teflon ng mga arterya, na pinipigilan na magsimula man lang ang proseso ng pagbuo ng plaque. Kaya ang pag-inom ng sapat na bitamina C ay hindi lamang para sa sipon, kundi para sa pagbuo ng mga daluyan ng dugo na hindi masisira. Makikita mo ito sa mga paminta, citrus, kiwi, strawberry at broccoli. Ang tagapagtanggol sa ibabaw, ang bitamina E. Ang susunod sa pangkat ay ang bitamina E. Kung ang C ay arkitekto, ang E ay ang naglalagay ng proteksyong layer. Ang pangunahing gawain nito ay maging antioxidant na nagpoprotekta sa mga taba. Naalala mo ba na ang masamang kolesterol ay nagiging mapanganib kapag na-oxidize? Kaya, ang bitamina E ay pumapasok doon at gumagana bilang kalasag na nag-aalay upang hindi ma-oxidize ang kolesterol. Bukod dito, tinutulungan nito na mas maayos na dumaloy ang dugo na ginagawang hindi gaanong malagkit ang mga platelet. Hindi ito nagdi-dissolve ng namuong dugo, iyon ay mito. Sa halip ay tinutulungan na maiwasan na mabuo ito sa una. Ito ay parang paglalagay ng microteflon sa mga platelet upang hindi sila magsama-sama. Magandang mapagkukunan ay mga buto ng sunflower, almendras, spinach, at avocado. Ang mga structural reinforcement, ang flavonoids. Ang flavonoids ay mga pigment na nagbibigay ng matingkad na kulay sa mga prutas at gulay. Ang pula ng strawberry, ang asul ng blueberry ay higit pa sa simpleng kulay. Sa kalusugan ng vascular ay sila ang mga espesyalista sa reinforcement. Nagtutulungan sila sa bitamina C upang palakasin ang mga pader ng mga ugat na ginagawang hindi gaanong permeable. Ito ay susi upang maiwasan ang pamamaga dahil kung malakas ang mga pader, hindi nila pinapayagan na tumagas ang likido. Ang ilan, tulad ng diosmin at hesperidin sa mga citrus, ay napatunayang mahusay sa pagpapabuti ng tono ng ugat na tinutulungan ang mga ugat na itulak ang dugo pabalik sa puso. Ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang mga ito ay kumain ng rainbow ng mga prutas at gulay. Mga berry, citrus, sibuyas, broccoli, green tea, at kaunting dark chocolate. Ang regulator ng daloy, ang omega-3 fatty acids. Sa wakas, ang omega-3, ang malusog na taba mula sa matabang isda, salmon, sardinas at mula sa mga walnut at chia seeds. Ang omega-3 ay mga bombero ng katawan. Pinapatay nila ang pamamaga, na siyang makina ng atherosclerosis. Tinutulungan din nila na bawasan ang triglycerides, isang uri ng taba na nagpapatigas sa mga arterya at ginagawang hindi gaanong malapot ang dugo, na nagpapabuti sa daloy nito. Sa pangkat na ito, ang bitamina C ay nagtatayo, ang E ay nagpoprotekta, ang flavonoids ay nagpapatibay at ang omega-3 ay nagkokontrol sa pamamaga. Handa na ang yugto para sa ating nakatagong tagapagbantay na gawin ang pinakamahalagang trabaho nito. Idirekta ang kalsyum. Ang nakatagong tagapagbantay na ibinubunyag, ang kapangyarihan ng bitamina K2. Inihanda na natin ang lupa, nakita na natin ang problema, ang mga senyales at ang pangkat ng suporta. Oras na upang ibunyag ang bida. Ang bitaminang nakatago na ipinangako ko sa iyo, kung saan nabibigo ang modernong dieta. Ang K1 ay madaling mahanap, berdeng dahon, ngunit ang K2 ay mas mahirap. Ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan sa malayo ay ang natto, isang Hapones na ulam na fermented soybeans. May kakaibang texture at malakas na amoy, ngunit ang nilalaman ng K2 ay walang kapantay.
Ang iba pang magandang mapagkukunan ay ang matured at fermented cheeses tulad ng Gouda at Brie, itlog mula sa free-range na manok, mantikilya at ghee mula sa grass-fed na baka, atay at iba pang organ. Ang susi ay ang fermentation at grass feeding. Ang mga bakterya ang gumagawa ng K2. Ang mga hayop na kumakain ng damo na mayaman sa K1 ay ginagawa itong K2. Kaya, dahil maaring mahirap makakuha ng optimal na halaga sa dieta lamang, ang supplementation ay maaaring option, ngunit palaging kumonsulta sa profesional sa kalusugan. Ang K2 ay ang nawawalang piraso sa puzzle, ang nag-uugnay sa kalusugan ng buto sa kalusugan ng puso. Hindi ito pantunaw, ito ay direktor. At sa pag-unawa nito, lumilipat tayo mula sa paglilinis patungo sa mas matalinong estratehiya ng proteksyon sa pamumuhay ng sirkulasyon na bakal. Higit pa sa tableta, alam na natin ang nakatagong bitamina at ang kanyang pangkat. Ngunit gusto kong maging lubos na malinaw, walang bitamina, kahit ang K-tao ay silver bullet. Ang paniniwala na makakainom ka ng tableta at magpatuloy sa masamang gawi ay parang sinusubukang patayin ang sunog sa pamamagitan ng water gun habang may nagbubuhos ng gasolina. Upang bumuo ng tunay na sirkulasyon na bakal, kailangang isama ang mga sustansyang ito sa pamumuhay na sumusuporta sa iyong mga ugat mula sa lahat ng aspeto. At hindi ito komplikado, ito ay pagbalik sa basics. Una, ang pangalawang puso, ang kapangyarihan ng paggalaw. Ang iyong mga binti ay may mahusay na trick upang ibalik ang dugo sa puso. Ang muscle pump ng guya. Sa tuwing lumalakad ka, ang mga kalamnan ng iyong guya ay pinipis ang mga ugat at itinutulak ang dugo pataas. Kaya tinatawag itong pangalawang puso. Ang sedentary lifestyle ay ang numero 1 kaaway ng mekanismong ito. Kung gumugugol ka ng oras na nakaupo, ang bombang iyon ay hindi gumagana. Ang dugo ay natitigil at lumalala ang mga sintomas. Ang solusyon ay ridiculously simple. Gumalaw. Hindi kailangan ng marathon. Ang paglalakad ay isa sa pinakamahusay na ehersisyo para sa sirkulasyon. Subukang maglakad ng 30 hanggang 45 minuto halos araw-araw. Kung nakaupo ka sa trabaho, tumayo bawat oras at maglakad-lakad. Iikot ang mga bukong-bukong o tumayo sa mga daliri ng paa ng maraming beses habang nakaupo. Ang paglangoy at pagbibisikleta ay mahusay din. At sa pagtatapos ng araw, isang golden trick. Itaas ang mga binti sa itaas ng antas ng puso sa loob ng 15 na minuto. Ang grabidad ay magiging nasa iyong panig. Pangalawa, ang ilog ng buhay. Ang hydration ay susi. Ang iyong dugo ay karamihan ay tubig. Kung dehydrated ka, ang iyong dugo ay nagiging mas malapot, mas viscous. Ito ay parang sinusubukang ibomba ang pulot sa iyong mga tubo. Mahirap para sa puso na ilipat ito. Ang magandang hydration ay tinitiyak na ang iyong dugo ay dumadaloy ng dapat. Uminom ng tubig sa buong araw. Huwag maghintay na mauhaw. Ang iyong ihi ay dapat ay light yellow na kulay. Pangatlo, ang anti-inflammatory na dieta. Paglaban sa pamamaga mula sa plato. Ang iyong dieta ay dapat, sa pangkalahatan, anti-inflammatory. Ang chronic inflammation ay ang apoy na nakakasira sa iyong mga arterya. Ito ay nangangahulugan na bawasan sa minimum ang pro-inflammatory na pagkain, asukal, refined flours, puting tinapay, processed vegetable oils at ultra-processed na pagkain. Sila ay gasolina para sa apoy. Dagdag pa ang anti-inflammatory na pagkain, prutas at gulay sa lahat ng kulay. Malusog na taba, extra virgin olive oil, avocado, mani, matabang isda, pampalasa. Ang turmeric na may black pepper, luya at bawang ay napakalakas na anti-inflammatory at mahusay para sa sirkulasyon. Ika-4, karagdagang gawi para sa sirkulasyon na bakal. Kontrolin ang stress. Ang chronic stress ay naglalabas ng cortisol na nakakasira sa iyong mga arterya. Magnilay, huminga ng malalim, maglakad sa kalikasan. Hanapin ang gumagana para sa iyo. Itigil ang paninigarilyo. Kung naninigarilyo ka, ang pagtigil ay ang pinakamakapangyarihan na magagawa mo para sa iyong sirkulasyon. Panatilihin ang malusog na timbang. Ang sobrang timbang ay nagdidinidiin sa mga ugat ng mga binti at nagpapataas ng pamamaga. Iwasan ang masyadong masikip na damit sa baywang o mga binti, dahil ito ay nagpapahirap sa daloy ng dugo. Isaalang-alang ang compression stockings. Kung gumugugol ka ng maraming oras na nakatayo o may varicose veins, maaaring malaking tulong ito. Ang mga gawin na ito, kasama ang matalinong nutrisyon na nakatuon sa K2 at ang kanyang pangkat, ay bumubuo ng integral na plano ng pag-atake.
Hindi ito mabilisang solusyon, ito ay pang-araw-araw na pangako sa iyong kalusugan. Ngayon ay inalis natin ang isang mito at bumuo ng mas matibay na katotohanan. Natutunan natin na ang susi ay hindi ang pagtunaw, kundi ang matalinong pag-iwas. Kung ang impormasyong ito ay naging kapakipakinabang sa iyo, kung binigyan ka nito ng kalinawan na kailangan mo upang simulan ang pagkuha ng kontrol, hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notifications. Ang aking misyon ay patuloy na bigyan ka ng practical at science-based na payo upang mabuhay ng mas mabuti at mas matagal. At ngayon ay gusto kong tanungin ka ng isang bagay at gustong-gusto kong basahin ang iyong sagot sa mga komento. Bago mapanood ang videong ito, alam mo ba ang papel ng bitamina K2 bilang GPS ng calcium? O ito ba ay ganap na bago para sa iyo? Ibahagi ang iyong karanasan at mga tanong. Ang pag-uusap na ginagawa natin dito ay nagpapayaman sa lahat. Konklusyon, ang iyong kapangyarihan ay nasa pag-iwas. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, gusto kong dalhin mo ang isang pangunahing ideya. Ang kalusugan ng iyong mga ugat ay hindi usapin ng swerte. Ito ay resulta ng maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Natutunan natin na ang mabibigat na binti at pulikat ay hindi bagay sa edad. Ito ay senyales na ang iyong sirkulasyon ay nangangailangan ng tulong at ang tunay na kaaway ay ang prosesong nagpapatigas sa ating mga arterya. Ngunit ang pinakamahalaga ay natuklasan natin na hindi natin kailangan ng magic pill. Kailangan nating bigyan ang katawan ng tamang mga tool upang gawin ang trabaho nito. Ang bitamina C ay nagtatayo. Ang bitamina E ay nagpoprotekta at ang bitamina K2, ang ating nakatagong tagapagbantay, ay nagdidirekta ng trapiko na tinitiyak na ang calcium ay pupunta sa mga buto at hindi sa mga arterya. Kaya sa susunod na pagkakataon na isipin mo ang iyong mga binti, huwag maghanap ng bagay na nagtutunaw. Maghanap ng estratehiya na nagdidirekta, nagpapatibay at nag-iwas. Pagsamahin ang kapangyarihan ng K2 sa paggalaw, hydration at dieta na nagpapatay ng pamamanga. Ang kapangyarihan ng magaan na binti at sirkulasyon na bakal ay hindi nasa miraculous na bote. Ito ay nasa iyong plato, sa iyong mga hakbang, sa iyong baso ng tubig at sa kaalamang mayroon ka na ngayon. Ang kapangyarihan tulad ng dati ay nasa iyong mga kamay. Salamat sa pagsama sa akin. Ako si Dr.